laman daw siya lagi ng mga pagtitipon ng mga Pilipino sa Israel. Nakakalungkot naman po. Marami na sa inyo gusto umuwi, ano? Ang kanyang boses kasi pumapawi raw sa pangungulila ng mga kapwa niya OFW o Overseas Filipino Workers doon. Thank you po. Siya ang 46 anyos na si Rose Fostanes o Osang sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Isang Pinay caregiver. I love my job because I like to take care of old people. Matasakan! And to give them some attention. God knows that we are helping our family and they don't know that how we sacrifice. At ngayon, isa na rin sa finalists ng reality show na X Factor Israel. Nung una, wala raw masyadong pumapansin kay Osang sa kompetisyon hanggang narinig nila ang kanyang gintong tinig. Funny how I'll only take you know the first and say what good is my life. Funny how a breaking heart can make it start to say what good is my life. Funny how I often seem to think I'll find another dream. My life, till I look around and see this great big world a part of me. My life, this is my life, and I don't give a damn for lost emotion. Ang kanyang live performance, laging standing ovation. It was wonderful. No words. You are the X Factor. It was perfect. It was so perfect. Because of you, I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Because of you, I am afraid. At nito lamang Huwebes, ang Pinay Power Belter, pasok sa top 4. And now I cry in the middle of the night for the same damn thing. Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Because of you, I try my hardest just to forget everything. Sa Martes pa malalaman kung si Osang ang hihiranging kampyon sa labanan. Pero hindi pa man nakukuha ang titulo, celebrity na siya sa Israel. Kahit saan daw magpunta, pinagkakaguluhan. Sabi kasi nung iba, gaya yung mga staff ng X Factor, sabi nila, masyado na raw ako talagang celebrity. Na hindi ko pa naman din alam na celebrity nga kasi hindi naman ako nagbabasa ng mga news. Dahil hindi ko rin naman din maintindihan. Hindi rin ako naghahangad na mananalo ng first kasi hindi naman ako taga rito. Pero sisikapin ko pa rin makarating sa number 1. Tubong tipas sa tagig si Osang, panganay sa 4 na magkakapatid. Inabandona ng kanilang ama nung bata pa. Nagkasakit ang kanilang ina, kaya't mag-isang itinaguyod ni Osang ang kanilang pamilya sa edad na 15 anyos. Dahil high school lang ang kanyang natapos, namasukan siya bilang katulong sa restaurant.
Nagtinda rin ng mga prutas sa sidewalk. Pero ang madalas daw na nagsasalba sa kanila sa kawalan at gutom kapag nananalo si Osang sa amateur singing contests. Time na yun parang talagang napakahirap talaga dahil wala talagang kahit bigas wala. So kailangan mo manghiram sa kapitbahay para lang may maisaing ka. I feel that everybody is looking at me like I am an alien. I have a very small confidence for myself. Maybe this is why I'm afraid. Si Osang, mahina raw talaga ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Sing contest, kumakanta yun. Sumisigaw habang kumakanta, baboy, baboy. Talagang inaano siya. Ganyan. Uulan, babagyo. Masisira yung stage. Pero, Pag narinig din boses, pag nagsimula ng, pag kumanta na, tahimik na lahat ng mga tao. umaga sa ano nga. Nung medyo bata-bata pa kami, magkalapit lang kasi yung bahay namin. Sa umaga, pag magigising ako, may nagngangangawa. Pag nasisilip ko yan, makikita ko nakataas ang paa niyan habang kumakanta. Sabi ni Auntie, yan daw ang buhay mo, this is my life. Yan, umilata ka na umilata, kain tulog, higa, kanta. Darating yung araw, titingalayin niyo ako. Nung pinanood ko yung video niya, hindi lang ako na-touch, naiyak talaga. Ay na nga. Kasi sabi ko, sayang. Sayang ka ako, wala na nanay kating. Kinalaunan, sa edad na 23, nakipagsapalaran siya bilang caregiver sa Egypt. Minsan wala kaming makain. Nakakaya. Tapos, papasok kami. Kasi wala kami. Pamasahe. Sabi ng ate ko, balang araw mag-abroad ako para may ate kayong hihingian nyo ng tulong nyo. Na ginawa naman niya. Katulad ng maraming OFW, nahirapan si Osang sa mga unang buwan daw niya sa Egypt. Niisip ko rin na ang nanay ko hindi ko man lang inalagaan. Yung ibang tao, inaalagaan ko ng ganyan. Mahirap din maging caregiver kasi ang mga matatanda, hindi mo rin maiiwasan, masyadong kukulit. Matapos ang 4 na taon sa Egypt, 6 na taon naman siyang nakipagsapalaran sa Lebanon hanggang sa nag-caregiver na siya sa Israel. Ang katas ng lahat ng paghihirap ni Osang, ang maliit na bahay na ito at ang nabili niyang lote para sa kanyang mga kapatid. Isang beses nung maagang-maaga pagising namin, may nagsisigaw doon sa harapan ng bahay at pinapalayas kami. Dahil lupa daw nila yung tinitirhan namin. So yun talagang tumatak sa utak ko yun na paano na lang ang pamilya ko pag nawala ang nanay ko, yung mga kapatid ko. Kaya talagang pinilit ko rin maka-abroad. Because of you, I am afraid. Manalo, matalo, panalo na raw si Osang sa puso nila. Day of my life, my heart can't possibly break when it wasn't even who to Oo, proud kami sa kanya. Siyempre, masaya kami sa nangyayari sa buhay niya na natupad niya yung pangarap niya. Kahit matanda na siya. Samantala, sa maliit na apartment na ito sa South Tel Aviv nakatira, kasama ng 3 pang mga Pinoy, si Osang. Nagkakasya-kasya po kami dito 8. Sa ngayon hindi ko pa naaayos. Gawa ng lagi nga akong busy sa mga rehearsal dahil gusto kong talagang makapasok tayo sa dulo ng walang hanggan. Pero kung may isang tao raw dito sa Pilipinas na talagang ipinagmamalaki si Osang, walang iba kundi ang kanyang longtime partner na si Melinda. Si Osang kasi, lesbiana, at kailanman hindi ito naging issue sa kanyang pamilya. Ito po yung mga picture namin. Sinadya ko talaga ilagay yan dyan para pag makikita ko, maalala ko siya. Ganun. Minsan talaga, naiyak talaga.
naiyak talaga. Siyempre, wala siya eh. Lagi ako, pag minsan, may sakit ako, tapos may nararamdaman ako, wala man lang ako kasama. Sino bang hindi nalulungkot sa ganyan? 16 anyos lang daw siya nung nakilala niya si Melinda sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nauna rin daw mag-abroad si Melinda kay Osang. Bagamat magkalayo sila, nananatili raw matibay ang 3 dekada nilang relasyon. Mamimiss mo talaga yung mga biro niya, yung mga pagkikare niya sa'yo. Nakakamiss. Yun yung hinahanap ko sa kanya lagi. Mahirap pagkahiwalay, kahit na isang buwan lang na hindi mo makita yung mahal mo, di ba? Naintindihan naman din niya yun kung bakit ko ginagawa kasi hindi naman din siya pwedeng magbigay sa akin para ibigay ko sa pamilya ko. Samantala, sa kalagitnaan ng aming shoot sa mga kapatid ni Osang, isang tawag mula sa X Factor Israel ang natanggap ni Nancy. Okay, later, when I go home, I will check my email. Imbitasyon para pumunta rin sila ng Israel para sorpresahin si Osa. Excited ako. Nervous ako. Hindi niya alam yun eh. Ano yun eh. Surprise sa kanya. Kinabukasan, sinamahan namin silang mag-ayos ng kanilang papeles. Siyempre masaya ako. Kasi hindi nga ako makapaniwala eh. May passport na. Pwede mong yakapin, pwede mong halikan. Siyempre, miss mo yung isa't isa eh. Ganun lang. 2011 pa raw nung huling umuwi si Osang sa Pilipinas. Mula raw kasi nung namatay ang kanilang ina noong 2007 dahil sa stroke, dumalang na rin ang kanyang pag-uwi. At para makausap din ni Osang ang ilan pa niyang kamag-anak sa Pilipinas, pinag-video chat namin sila. Galingan mo, ate, ha? Good luck. Hello. Tayo ko saan umiyak, di. Kaya kami ini-interview dito, ikaw may kasalanan. Ayoko sana magpa-interview, ate, naiyak ko. Ikaw lang ba nag-iisang Pilipinong nag-audition doon? Maraming Pilipinong nag-audition. Ikaw lang nakapasok. Kulang na nakapasa. Ano kakatay niyo sa finals? My way. Ay, ang galing! Baka bariling ka doon, ha? Ate, we love you! Love you! Because of you, I try my hardest just to forget everything. Because of you, I don't know how to let anyone else in. Because of you, I'm ashamed of my... Si Osang, katulad din ng milyon-milyong mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo ngayon, nagsasakripisyo at nangingibang bayan para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga minamahal. Maybe if I join and I win in this competition, my life will be changed. This is my life, and I don't give a damn for lost emotion. I see At tunay namang meron siyang X Factor dahil binigyan niya ng panibagong mukha ang ating mga bagong bayani. this is my And now the end is near, and I saw our face, the final curtain. My friend, I say it clear,
and I state my case, of which I'm certain. I live a life that's full and travel each and every highway and more, much more than this, and I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it true, without extension. I plan each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, and I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when I was down, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. Rose, there's nothing to say, but you did it your way. I'm so proud of you. Everyone's very proud of you. Did you believe you're going to make it this far? No, I really don't believe that I'm here now. I cannot say anything. I'm very happy that Mel, your partner, and Nancy, your sister, are here. Did it help you? Yeah. Did it help you? Did it make you stronger? Yeah, I'm also shocked when my sister and my girlfriend came to visit me and support me here. Thank you so much. And to all the Filipinos and all the Israelis that support me, thank you so much.